para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Mga Kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong balita mga tambay na sinasampahan daw po ng reklamo o kaso. Ito pong si Representative Kiko Barsaga ng Cavite at ganoon din po si Attorney Trixie Cruz Angeles mga tambay. Sila sinampahan po ng reklamo nitong Dasmariñas Village mga tambay. Doon po sa kaganapan po na siyempre po nagpapahayag po tayo mga kabayan, si Attorney Trixie, si Representative Barsaga ng ating pong damdamin sa loobin sa nagaganap na systematic at talagang grabing korupsyon sa ating bansa. Pero itong mga nasa subdivision, mga tambay, ay imbis po na mundinahin din po ang korupsyon ng ating bansa, ay mukha po yatang sila pa mismo ang nagiging sinasabing kakampi pa yata. Dapat nga pagpasalamatan mo dahil yung ginagawang korupsyon sa ating bansa ay papabor po yun sa lahat po ng Pilipino. Mayaman, mahirap, pabor po. Kasi hindi ka nanakawan. At yung pagnanakaw nila, may stop. Hindi po ba pabor ito sa lahat ng klase ng Pilipino? Hindi po ba? Pero hindi po kasi ganun eh. Iba-iba po kasi ng mentalidad ng tao. Meron po kasi mga tao na gusto na okay po na ninanakawan ang Pilipino. Tanggap po nila mga kabayan. Pakinggan po natin itong balita. At ito pong asosasyon po ng Dasmariñas Village mga kabayan. Nagsampa ng reklamo ang Dasmariñas Village Association laban kina Congressman Kiko Barsaga at former presidential spokesperson Attorney Trixie Cruz Angeles. Kaugnay ito sa ikinasang kilos protesta malapit sa Dasma Village at EDSA Buendia Gate sa Forbes Park bilang pagkondena sa umano'y korupsyon sa gobyerno. Ayon kay DVA President at Chairman Jose Cochinian III, tinarget umano ng dalawa ang komunidad na kanilang pinaghirapan. Naiintindihan daw nila ang galit ng publiko at nakikisa sila sa panawagan na accountability, pero dapat daw idaan sa legal at nasa batas ang anumang kilos protesta. Madadaan mo ba sa legal at sa batas? Kung mismo yung kinukundina mo, mismo yung batas na. Grupo na ng Commander-in-Chief, pinsan, House Speaker, dating House Speaker, ang kinukundina mo ang mas systematic ang syndicate corruption nila. Sige nga, palibasa po dito sa Dasmariñas Village po mga tambay, nahandyan po kasi ang karamihan din umano ng mga magnanakaw na politiko na katira. Hindi po ba? Kaya nga po may bahay din po dyan, yung tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Hindi po ba? At isa, wala naman nasira. Hindi naman pumasok sa village ng mayayaman. Hindi naman po pumasok at nanira. Dahil gwardyado naman po sila. At nakita naman po natin kung sino po nagbantay doon. Hindi po ba? Sino po ba nagbantay doon mismo? Ang DILG Secretary na si John Vic Rimulya. Ang nahandun mismo sa lugar na yun. Hindi po ba? Secured nga po ang mga magnanakaw dyan sa loob umano Di ba dyan sa Dasmariñas Village na yan? Hindi po ba? Secured. Kaya nakakalungkot lang po mga tambay. Kung ikaw ay kukundina sa mga magnanakaw sa gobyerno at doon sila mismo nakatira, doon po sa subdivision umano ng mga magnanakaw, ay kakasuhan ka pa. Kaya nga po sa ating bansa mga tambay, nagiging legal na po ang pagnanakaw, lalo-lalo po kung ikaw ay nasa kapangyarihan at nasa gobyerno ka pa. Tanggap na tanggap at gusto po kasi mangyari ng mayayamang tao sa ating bansa, mga kabayan, na wag na po tayong magbigay na expression. Tigilan na po natin ang sinasabing freedom of speech at freedom of expression sa nangyayari pong korupsyon sa ating bansa. At paano mo ilalagay sa legal na proseso ang sinasabi po nitong asosasyon ng Dasmariñas Cavite, Dasmariñas Village, mga kabayan. Ito pong sa Dasma. Paano mo po sasabihin na ilalagay sa tamang proseso at legal kung mismo ang mga dokumento at magpapatotoo ay sarado ang mga libro ng mga hayop na ito umano? Ibibigay ba sa taong bayan? Iahayag ba nila sa taong bayan kung paano nila ginastos at kung paano nila inubos ang pera ng bayan? Ipapakita po ba sa taong bayan yan? Di po ba sarado nga mga libro ng mga hayop na yan umano? Nakita nyo po, napakahirap buksan kung yung dating Pangulo na kinidnap nila umano, ni hindi nga mabuksan ang mga libro ng mga hayop na yan. Paano ka makakakuha ng matibay sinasabing ebidensya? Di po ba? Kung yung dating Pangulo na kinidnap, hinamo na nga sila na open the book para malaman ang mga tunay na magnanakaw sa bansa
wala pong kumasa. Maliban lang po sa mga kaalyado ng dating Pangulo. Willing silang buksan ang libro nila. Kaya nga yung Mindanao, binuksan yung libro ni Pulong eh. Pinakita po sa taong bayan at lalong-lalo po sa Davao City, doon sa kanyang nasasakupan, ang kanyang mga proyekto with resibo. Dokumentado. Pero itong mga nasasangkot na ito, binubuksan po ba sa publiko yung mga sangkot sa flood control, ang kanilang libro sa taong bayan? Ipinakikita ba sa atin ang kanilang mga proyekto? May mga resibo? At kung ano yung mga proyektong ginawa nila, doon sa natanggap nila mga insertion nila, na daan-daang milyon at bilyon? Sige nga, di po ba wala? Sarado. At pilit po nilang itinatanggi ang kanilang pagnanakaw. Kaya nga ang taong bayan, dahil sa sobrang galit, dismayado sa mahigit 3 taong pagnanakaw pamumulitika ng gobyernong ito, di ba, dinadaan na lang saan? Sa karsada. Katulad niyan sa Dasmariñas. Di ba? Dasmariñas Village. Nandun lang po sa labas, sa may karsada. Wala po sa loob. Hindi po ba? At ganun din po yung mga Pilipino na dismayado. Hindi lang po sila Atty. Trixie at si Representative Barsaga, pati po ang mga reliyon katulad ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Ng KOJ. Ano pa? Yung isa pang yung kay Villanueva, di ba? Kay Kibuloy, Iglesia ni Cristo at marami pang iba. Dismayado sa malawakan systematic sindikatong korupsyon. Kaya good luck na lang sa inyo. Good luck na lang. Idemanda nyo na idemanda ang sinasabing reklamo kayo ng reklamo dito sa mga taong nakakita at naaawat nahabag sa ginagawa ng gobyerno na korupsyon tuloy-tuloy. At kung hindi po kukundinahin yan, katulad ni Atty. Trixie at ni Kiko Barsaga, kung wala pong ganyang klaseng tao, at ang tao na lang po sa Pilipinas ay katulad po na nakatira sa Dasmariñas Village, kung ganyan lang po klase ang tao na walang kukundina at walang ipahayag at hindi mababalita sa buong mundo ang ginagawa sa ating bansa ng mga pagnanakaw, sa tingin nyo titino at magbabago ang mga magnanakaw na yan? Meron pa bang kahihiyan ng mga pagmumukha niyan? Wala na pong kahihiyan ng mga pagmumukha ng mga demonyong yan umano, lalong-lalo sa pagnanakaw. Yan yata ang gusto ng nakatira po sa Dasmariñas Village. Huwag na pong kumibo ang mga Pilipino. Daanin na lang daw po sa proseso. Yung proseso ay sarado. Yung kanilang libro ay sarado sa taong bayan. Hindi po ba? Magbibigay ba ng mga dokumento yung mga hayop na yan? Lalo-lalo kung yun ay kasisira ng mga demonyong yan. Di ba hindi? Kaya dito po, good luck na lang sa inyo. Mga boss, mga sir, mga bilyonaryo. Mga milyonaryo dyan sa Dasmariñas Village. Good luck na lang sa inyo. Hindi naman po tanga at bobo ang mga Pilipino para sumunod sa inyo. Dahil nakikinabang yata rin kayo sa mga ninanakaw ng mga demonyong politiko sa bansang Pilipinas. Hindi kaya? Kaya wala kayong pakialam sa nangyayari na systematic at sindikatong pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Kasi nakikinabang yata ang karamihang mga oligarkiya dyan. Hindi kaya? Dahil alam naman po natin kung saan nakatira mga oligarkiya, ang mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Halos nasa exclusive subdivision sa Metro Manila. Hindi po ba? Kaya sino pa ang magkakampi-kampi? Hindi po ba? Sino pa ang magkakampi-kampi pagka ganitong sila mismo ang nasa hot seat at itinuturong mga magnanakaw sa pera ng bayan? Di sila-sila rin. Sila-sila rin ang magkakampihan. Dahil sila-sila rin po yung nakikinabang sa perang ninanakaw ng mga politiko sa ating bansa. Umiikot lang po sa kanila yan. Yung ninanakaw na yan. At siyempre po, takipan yan. Takipan, proteksyon. Hindi po ba? Sila-sila, pati nga ang media, sila rin ang may-ari. Mga oligarkiya. Merong mga stockholder dyan, ang mga politiko. Hindi kaya? Kaya nga po mga kabayan, expected na po natin yan. Diyan po sa nakatira sa Dasmariñas Village. Expected na po natin yung mga tambay na talagang kukundinahin po nila ang boses ng taong bayan, lalo-lalo sa kumukundina sa pagnanakaw ng pera ng ating buwis. Dahil naaanggihan yata ang mga demonyong yan. At yung mismong nagre-reklamo, mga kabayan, yung association na yan, baka po yan na inutusan din ng mga oligarkiya. At inutusan din yata umano yan ng mga demonyong politiko para po gipitin si Atty. Trixie at si Representative Kiko Barsaga.
Hindi po malayo dahil sila po yung nasa kapangyarihan. Hindi po ba, mga kabayan? Yan po, mga kabayan, ang pati po ang subdivision, mga kabayan, na wala naman nasira. Secured na secured pa sila noong time na yon dahil gwardyado pa sila mismo ng sekretary ng DILG na si John Vic Rimulya at binuhusan po ng isang damukal na kapulisan ang subdivision na marami yatang mga buhaya riyan umano at magnanakaw na politiko umano sa lugar na yan. Protektado po yan, mga kababayan. At yan naman po, mga kababayan, ay kayang-kaya naman po nila Attorney Trixie Cruz Angeles yan at ni Representative Kiko Barsaga. Yan lang po, isang parte lang po ng panggigipit yan. Dahil nga sa ating bansa, ang ginigipit po sa ating bansa ay yung mga nagsasabi ng katotohanan. Yung nagpapahayag po ng katotohanan sa nangyayari sa ating bansa ay siya pong ginigipit. Baliktad na po ang sitwasyon sa ating bansa, mga kabayan. Kung sino pa yung nagsasabi ng katotohanan ay siya pang napapahamak. At yung mga magnanakaw, mga kabayan, yung nagpapakademonyo ng mga politiko sa ating bansa at magnanakaw ay protektado pa ng Estado, lalong-lalo yata ng men in uniform. Hindi kaya? Maraming salamat po, mga tambay, sa nagusto po natin tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po sa inyo, mga tambay. At ganoon po talaga, mga tambay, pagka po talaga tayo ginawa ng masama, daig mo pa, sobra-sobra pa sa pambubudol ang dadanasin po natin dahil po binigyan po tayo ng ganitong klaseng gobyerno na hindi po natin naranasan sa dating Pangulong Duterte. May ingat-ingat po tayo, mga tambay. Doble ingat po. Paalam po muna. Bye-bye.